Breaking news mga kababayan, Martin Romualdez tatakas na patungong Singapore. Nako, nagkakahulihan ng mga kababayan, nagkakaalaman na kung sino talaga ang totoong kurakot. Ayon ho kay Boying Remulla ay hinarang niya itong permiso ni Martin Romualdez na magpapagamot ng 5 araw sa bansang Singapore. Nako, inutos din ni Remulla ang pag-freeze ng bank account ni Martin Romualdez para hindi ito magamit mga kababayan. Eto, panoorin ho natin. Check up sa Singapore, may nabanggit ba supposedly kung kaano siya kahaba mawawala sa Pilipinas? 5 araw. 5 araw yata hinihingi. Kaya lang, siyempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais panagutin o pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Mukhang panibagong script na naman ito mga kababayan. Ingatan na natin ang karapatan ng ating bayan mo. May karapatan din tayo mga Pilipino. Sasabihin sa kanya, wag mo na umalis. Okay na? Thank you. Okay. So ito pa mga kababayan ng pag-freeze ng account nitong si Martin Romualdez. Panoorin ho natin. Well, we're waiting for the AMLAC, the AMLC, to file a freeze order on Martin Romualdez. We already endorsed a complaint to them. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. Money laundering. Ayun ang hinihintay namin na matagal natin hinihintay na magsimula na ang paglabas ng mga kasong ito na high level talaga. Ito ang sinasabi niya na matagal na daw hinihintay mga kababayan. Matagal hinihintay o matagal niluluto? O ngayon, dahil ho kakasuhan na itong si Martin Romualdez mga kababayan at sinasabi nila ito yung magtuturo sa pinaka-mastermind o baka pinapatakas talaga ho nila, nagsasabi lang na ito pinipress ho yung account at hinuhold, hindi pinayagang makalipad. Mga kababayan, maniniwala pa ba ho tayo dito? Ihawak ho nila ang gobyerno mga kababayan, di ba? At alam naman ho natin na itong si Martin Romualdez ay pinsang buo nitong si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, magkakampi ho sila at gagawa ho ng paraan yan mga kababayan para hindi maituro ang pinaka-mastermind. Ngayon, magpapagamot si Martin Romualdez. Ayun sinasabi ni Crispin Remulla mga kababayan, 5 araw. Parang nagkataon na dahil sa pagkakahuli ni Saldico. Nako, mga kababayan, maniniwala ho ba tayo dito? Baka ito ho ay may kaugnayan dito sa kumbaga nagkakaroon ng oral arguments sa Supreme Court patungkol ho dito sa GAA, no? Sa unprogrammed appropriation. Nako, grabe ito mga kababayan. Ano pa ba ang panibagong mga script na gagawin ho ng gobyerno ng Pilipinas para lang makalusot sa matinding itong questionabling pagpondo o paggamit nila ng pondo ng bayan. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ho nila to divert the issue, ayun, katulad nito, patungkol sa unprogram, divert itong pag-alis ni Romualdez, pagkahuli umano ni Saldico, ayun, di ba? Napaghahalataan na mga kababayan, napaghahalataan na. Mga ilang araw siguro, pag hindi ho natin na monitor, nakatakas na, wala na ho itong si Martin Romualdez mga kababayan. O ano sa tingin nyo? Maniniwala ho ba kayo dito sa naging anunsyo ni Crispin Remulla? O ito, panoorin ulit natin para. Check up sa Singapore, may nabanggit ba supposedly kung kaano siya kahaba mawawala sa Pilipinas? Ayan, gaano katagal mawawala si Martin Romualdez? 5 araw. 5 araw. Yata hinihingi. Kaya lang, siyempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe. Hindi yan coincidental mga kababayan. Talagang pinagplanuhan nyo yan. Kasama yan sa inyong plano na kung sakaling mahuli si Saldico ay kailangan
wala yung isang magtuturo, magdadala doon sa gate ng Malacanang. Although na itong si Saldico patungo na ho sa gate ng Malacanang kasi tinuturo na si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos. Pero talagang nandito kasi, House Speaker kasi mga kababayan, kaya yun ang dapat questionin. Ngayon, naniniwala pa ba kayo dito? Bigla siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Oh, yan namin yun na, no? Na walang mapaghawakan, no? Kapag pinalis nyo talaga si Martin Romualdez, wala na kayong wala kayong magiging lead papunta ng Malacanang. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Oh, yan. Mawala sa administration. Si Lucas Bersamin, si Adrian Bersamin, lahat ng mga secretary, undersecretary, Amina Pangandaman, mga kababayan, no? Bakit ayaw nilang questionin? Ayaw nila ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Yan ho ang katanungan ng ating mga kababayan Pilipino. Tapos sinasabi ho nito mga vlogger ni Bongbong Marcos Jr., bakit daw ayaw pumirma itong mga senador katulad na lamang ni Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Robin Padilla at iba pang mga senador, ayaw pumirma nitong partial committee report na ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Nako, kapag pinirmahan ho yan mga senador, hindi nga alam nila yung laman, baka ayaw ipabasa yung laman, o kung nabasa man yung laman mga kababayan, baka ito ay maglilihi sa pananagutan ni Bongbong Marcos Jr. Kaya naman ayaw ho nilang mapermahan. So, itong mga vlogger ni Bongbong Marcos Jr. talagang matindi ho kanilang paninindigan, no? Na talagang suportahan pa rin si Bongbong Marcos kahit na matindi na ang kurakot na ginagawa sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Kayo mga kababayan, maniniwala pa ba kayo? Itong panibagong script, itong plano na ginagawa ho nitong administrasyon ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na itong pinaka-latest na announcement ni Jesus Crispin Remulla patungkol dito sa pagtakas ni Martin Romualdez papunta ng Singapore. Malay natin, papunta ng Singapore, then flight papuntang Spain o papunta ng sino bang may alam ko. Merong isang lugar, isang bansa na may binili ata itong si Martin Romualdez na i-report na ho ito mga kababayan, I think in the Billionaire News Channel. Baka doon pupunta. Panibagong exit plan mga kababayan. Kunwari na sinasabi ni Ombudsman na hinarang nila yung papel para hindi makalipad si Martin Romualdez. Pero ang totoo, baka naibigay na ho talaga. Yun ho, base ho sa aking pananaw, opinion, baka naibigay na talaga. Kunwari, hindi nila binigyan ng clearance para hindi maging accountable itong ating ombudsman ang nagbibigay ng mga clearance, para hindi sila accountable sa pagkawala at pag-alis ni Martin Romualdez. Baka ito mga kababayan ay nagmamalinis lamang ho sila. Ayun. Bistado ang galawan. Alam naman namin yan. Alam na ng sambayan ng Pilipino na ganyan ang galawan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ikaw kabayan, maniniwala ka ba dito? I-komento mo dyan sa ibaba.